Hello po ulit! Welcome back to our channel. I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS PPST. If you find the videos helpful, kindly hit that subscribe button below so that you can get updates for the new uploaded videos. So, tapos na natin ang objectives 1 to 7. Okay? Yung objective 8 natin, isi-skip muna natin siya. Unahin muna natin yung objective 9 natin. Kasi objective 8 is not a classroom observable indicator. So, skip muna natin siya. Punta muna tayo kay objective 9 because objective 9 is a classroom observable indicator. Tatapusin po muna natin lahat ng mga classroom observable indicators bago po tayo mag-move sa non-classroom observable. So, ilang beses ba ino-observe si objective 9? Si objective 9 po ay isang beses lang i-observe at ito ay manggagaling lang po sa observation number 2. So, ang attachment lang po natin dito ay classroom observation tool from the second observation and in my case, lesson plan yung ginamit ko. So, kayo po kung ano po yung feeling nyo na nagpapakita ng objective natin, ng indicator natin na to, you may use it. Okay? So, huwag po tayong malilito kasi dito po sa ating classroom observation tool, siya po ay indicator number 8. Ano yung indicator number 8? Selects, develops, organizes, and uses appropriate teaching and learning resources, including ICT, to address learning goals. So, number 8 po siya dito. Pero pag tinignan po natin yung RPMS, number 9 po siya. So, pag tinignan din natin yung COT, number 8 pa rin po siya. So, wag po tayong malilito doon. Check po natin mabuti kung anong number na po tayo sa objective at sa indicator. Okay, ano ba ang hinihingi dito sa objective 8? Sabi po ay tungkol ito sa mga appropriate teaching and learning resources to address learning goals. Nakalagay po dito, isa sa mga issues dito ay nakalagay ay including ICT. Sabi kasi sa ibang schools, laging nire-require na may ICT dapat, sa ibang school naman, hindi. Ano ba talaga? Kailangan ba talaga may ICT? Okay. Nakalagay po kasi dito ay including ICT. Pero, let us remember that our tool is completely generic. So, kung ano yung applicable sa lahat ng mga teachers, yun yung nandito. Isipin natin yung mga walang kuryente. Wala silang kuryente sa school. Paano nila magagawa yung indicator na to kung laging required ang ICT? Sabi naman po dito, hindi po ako English teacher, pero ang sabi po ng English teacher na kasama namin sa group ay nakalagay daw kasi yung including ICT na may comma na dalawa. So, if you will remove it, yun pa rin yung ibig sabihin niya. Selects, develops, organizes, and uses appropriate teaching and learning resources to address learning goals. So, hindi naman laging ang pwede lang natin gamitin pagdating sa pagtuturo ay dapat laging may ICT. Although, syempre, we are teaching the 21st century learners, dapat din daw sumusunod si teacher. Pero kung hindi nga po talaga available, okay lang naman po. Sa akin po, personally, doon sa aking unang observation, hindi po ako natuwa na ako ay gumamit ng PowerPoint. Masyado kasi akong pasikat eh. Bida-bida ako eh. Kaya, ang nangyari, ganito, math yung tinuturo ko, di ba po? So, meron naman ako mga group activities, meron namang board, meron namang chalk. Ang ginawa ko, nilagay ko pa doon sa PowerPoint, pati yung mga answers. Pero, habang nagtuturo ako, nare-realize ko na, aba, teka, hindi nasusundan masyado ng mga bata yung ginagawa ko. Hindi nila masyadong nasusundan kasi parang mas okay pa sila na ang ginagawa ko ay sinosolve ko sa board, nakakita nila na sinosolve ko sa board,
tsaka nila susundan kung paano ko ginawa. Mas natututo sila through modeling. So parang sa tingin ko, hindi ako effective doon sa unang beses na na-observe ako. So sabi ko, sa susunod na observation, hindi na ako masyadong magre-rely sa ICT. Gagamit ako ng iba para mas makita nila kung ano yung tamang gawin sa pagsosolve. Kasi parang sabi ko nga ang description ko doon sa sarili ko, parang naging alipin ako ng ICT nung oras na yon. So, marami namang ibang pwedeng gamitin. Pwede naman akong gumamit ng manipulatives, pwede rin naman sa mga group activities, merong mga performance tasks na pwede kong gamitan ng ibang mga instructional materials. So, ano ba ang hinihingi ni Indicator 8 base sa ating classroom observation tool or sa ating COT? Pagka po sinabing teaching and learning resources, it may include the following. Pwede pong chalkboard, pwedeng Manila paper or cartolina, pwedeng printed materials like worksheets, flashcards, activity sheets, etc. Pwede rin pong ICT resources katulad ng slides presentation, audio-visual, social media, and other web-based applications. Pwede po yon. Pwede rin naman pong manipulatives, models, and other tools. At kung may iba pa po tayong gagamitin, pwede rin naman po yon. So, hindi lang po ICT ang pwede nating gamitin. Pwede po tayong gumamit ng iba pang mga bagay para sa pagkatuto ng ating mga bata towards the achievement of our learning goals. So, ang next na i-define dito sa clarification ay yung loosely aligned, occasionally aligned, generally aligned, consistently aligned. Ano ba yung mga yon? Saan ba yun nakikita? Dito yon sa ating mga levels. If we can remember, we have levels 3 to 7, yun yung pwedeng makuha ng proficient teachers. So, dito po sa 3, nakalagay, the teacher utilizes learning resources which are loosely aligned with the learning goals. So, loosely aligned. Ano ba ibig sabihin ng loosely aligned? Substantially mismatched with the learning goals base sa ating clarifications dito sa classroom observation tool. Ngayon naman, meron din dito occasionally aligned, generally aligned, consistently aligned. Kung titingnan niyo po yung ating COT, meron po ditong typographical error. Makikita niyo po na yung loosely aligned ay parehas yung definition sa consistently aligned. Parehas po sila na substantially mismatched with the learning goals. Pero actually po, dito sa consistently aligned, dapat po substantially matched with the learning goals. So, magka-match dapat yung pinapagawa natin at saka yung ating learning goals. Sa 7 naman, the teacher integrates extensive and multidisciplinary learning resources including ICT which are appropriate and aligned with the learning goals. So, yun po yung hinahanap sa atin. I-highlight lang po natin dito sa ating portfolio kung ano yung hinihingi ni Objective 9. So, dito po tayo kay Objective 9. Katulad po ng sinabi ko kanina, ito po ay manggagaling lang sa ating observation number 2. Okay? So, sa observation number 2, ang isinama ko po ay ang aking lesson plan. Lesson plan po, hinighlight ko lang yung objective, tapos nandito yung aking mga learning materials, instructional materials na ginamit ko towards the achievement of the goal. So, ganun lang po siya ginagawa. Ngayon po, kapag magko-compute tayo, gagamitin natin ang ating mahiwagang whiteboard. Okay. So, tingnan natin kung paano siya. So, ito, i-compute natin, isang beses lang siya na-observe. Siya ay sa COT number 2 lang manggagaling. So, COT number 2. Objective 9. Objective 9 / indicator 8. Okay? Indicator 8. Indicator 8 siya sa ating COT at objective 9 naman siya sa ating RPMS. Kaya wag po tayo masyadong malilito ha. Okay. So, sa COT2, kunyari, ang naging rating ko ay 7. Okay? Dahil isa lang siya,
titingnan ko lang siya doon sa RPMS tool. Ang nakalagay po dito ay developed and used varied teaching and learning resources including ICT to address learning goals as shown in MOV1 with a rating of 7. Since nag-iisa lang naman siya, susundin na natin to agad. So, may rating ako na 7. So, ang RPMS rating na nito kagad ay 5. So, meron na ako kagad na rating na 5 para kay quality. So, quality is already equal to 5. 5. Okay, so, 5 na siya. Ngayon naman, kay efficiency naman tayo pupunta. Okay, so si efficiency, ano naman yung kailangang makita when it comes to efficiency? Ang sabi dito, submitted at least 4 varied teaching and learning resources including ICT as evidently shown in MOV1 and supported by any one of the acceptable MOV. So, gumamit ako ng PowerPoint presentation, gumamit ako ng manipulatives, gumamit ako ng activity sheets, at performance task, chalkboard, Manila paper, cartolina. So, ginamit ko yung mga yan. Ang dami ko nagamit. Hindi lang ako nakagamit ng isa. Hindi rin ako nakagamit lang ng 4. More than 4 pa yung nagamit ko. Pero, doon sa efficiency, 4 lang ang hinihingi. So, ibig sabihin, ang rating ko rin for efficiency is 5. So, efficiency is 5. Ngayon, katulad ng dati nating ginagawa, dating gawin po tayo. Okay? So, 5 plus 5 is equal to 10 divided by 2 is equal to 5.00. So, ang aking rating ay 5.00. Ito pong objective 9 ay meron din siyang weight na 7.5%. So, we have to multiply 5 by 7.5% times 5. And the answer here is, kung tama yung pagkakatanda ko, 0.375. And this will be my rating for objective number 9, which is indicator number 8 in our COT. Okay? So, ganun lang po siya kina-compute. Mas madali siyang computein kaysa dun sa mga nauna. Kaya, kaya-kaya natin itong gawin. Okay? So, that's it for Objective 9. Once again, I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS PPST. Bye!